Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nag-iilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Panginoon ko, siyang nagwagi, kamatayan ay nagapi, pag-asa't buhay siyang handog na tangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay linggo ng mga katikista. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ng tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang manang Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inilalarawan sa atin ni Propeta Isaías ang nagdurusang lingkod ng Diyos. Sa pagtalima sa kalooban ng Diyos, kinakatawan ang lingkod na ito ng ating Panginoong Hesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pang-unawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapahiya. Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpatunay na wala akong sala. Nang may pangahas bang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman, at ilahad ang kanyang bintang. Ang poong mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpatunay na ako ang may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y
doon inilabas. Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas, magmula noon ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Hordan, noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig. Pati mga burol nanginginig na parang tupang maliliit. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari? At ikaw, o dapat wala nang daluyan? Ikaw naman, Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ikaw, o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot, sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siya sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig, at magmula noon, ang tubig na ito ay magiging batis. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayon pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanyang iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng ilan, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at iniaalay natin din ang linggong ito para sa linggo ng mga katikista, ang mga tumutulong sa simbahan na magpahayag ng mabuting balita, tumutulong sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga bata, na mabagyan sila ng mga katisismo patungkol sa ating sakramento, patungkol sa salita ng Diyos. Nawa, sa tulong nila ay nakikilala at naipapakilala pa ng lubusan sa mga bata kung sino nga ba talaga si Jesus. Na siya rin namang tinatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Yung mga taong ito yung mga narinig lang yung pangalan ni Jesus. Mula sa iba't ibang lugar, kaya sila pumupunta ay para makita nila si Jesus. Pero hindi pa lubusang nakikilala si Jesus. Siguro mga 1 araw, 2 araw lang na encounter kay Jesus, yun na yung parang okay na yun. Kaya tinatanong ni Jesus itong kanyang mga alagad. Ang mga alagad kasama niya mula umaga, paggising, hanggang bago matulog, kasama niya ito. Kasama niya sa pagkain, kasama niya sa lahat ng mga lakad. Kaya mayroong pagkakaiba sa sagot kung sino ba si Jesus. At naiintindihan ni Jesus yung mga sinasabi ng mga tao kasi nga hindi pa siya lubusang nakakasama. Itong mas mahalaga, itong mga nakakasama ni Jesus sa mga alagad, sabi niya, kayo, sino ako para sa inyo? Isang tanong na kailangan din natin masagot. Kasi importante po yung alam natin kung sino tayo.
magkaiba ang pagkakakilanlan natin. Ano ba? Kilala niyo ako, pero alam ko kung sino ako. Iba din ang pagkakakilala sa inyo ng mga tao. Kasi may mga bagay sa buhay natin ang hindi natin agad-agad sinasabi. May mga bagay din na hindi mo na kailangan sabihin, kundi matututunan at makikilala ka kung maglalaan ka ng oras, araw, panahon sa tao para makilala siya. Naintindihan po ba? So, basic foundation sa isang relasyon ang magpakilala ka at ang makilala mo ng lubusan kung sino itong taong ito na sinasamahan mo. Minsan po, no, kapag ang mga magulang, minsan hindi nila kilala kung sino yung mga barkada mo, kung sino yung mga kinakaibigan mo. Minsan, ang sinasabi, layuan mo yan. Layuan mo sila. Hindi yan magandang impluensya. Pero dahil kilala mo na yung taong ito, kaya tinutuloy mo pa rin ang pakikipagkaibigan. So, ano ba ang mas maganda pa rin na matutunan natin dito? Una po, kay Jesus, hindi siya exclusive. Ano ba pag sinabing exclusive? Yung tayo lang. Hindi siya exclusive kasi bukas siya para sa lahat. Available siya para sa lahat. Nakikipagkaibigan siya sa lahat. So hindi exclusive, hindi tayo lang. Pangalawa, ang pakikipagrelasyon kay Jesus, no, sa Diyos, hindi ito controlling. Sabihin nyo nga, controlling. Yan. Ano ba pag sinabing controlling? Yung kinokontrol mo na yung sasabihin niya, kinokontrol mo na kung ano ang gagawin niya, saan siya pupunta. Yan, controlling yun. Sino ang kakaibiganin niya, sino ang kakausapin niya. Nagiging controlling. So sa dalawang bagay na ito na matututunan natin at nawa no, mas makita natin bakit may mga relasyon na nagfi-fail. Pero kung gusto natin nga na lumago ang ating mga relasyon, magkakaibigan man, friendship man yan, o kaya married life o love life, kung gusto mong lumago at tumibay ang inyong pagsasama, maging masaya ang inyong pagsasama, mahalaga po na nakikilala ninyo ang isa't isa. At kapag nakilala na ang isa't isa, hindi ibig sabihin exclusive na kayo. Hindi ibig sabihin meron ka ng kapangyarihan o karapatang kontrolin ang taong yan. Sa mga may karelasyon po ba dito, masaya pa ba kayo? Masaya ba kayo? Yung kasama nyo ba masaya? Di ba? Hindi lang yung ikaw dapat, yung ikaw lang yung masaya. Yung partner mo, asawa mo, kaibigan mo, masaya pa ba siya? Kasi kapag di ba, yung stages, di ba, ng relationship. Sa umpisa, okay, masarap sa pakiramdam na may kasama ka. Masarap sa pakiramdam yung mayroong sumusuporta sa iyo, di ba? Yung gusto mong marating, gusto mong gawin, di ba? Yung sinusuportahan ka, masarap. Kaya nga gusto mo siyang makasama kasi naniniwala siya sa iyo. Naniniwala siya sa ipinaglalaban mo o advocacy mo. Kaya alam, bakit ba kapag pumasok na sa mas malalim na relasyon, bakit ikaw pa ang nagiging daan para hindi niya marating yung dapat niyang marating? Minsan po sa mga babae, no? Kasi minsan hindi niyo mailabas at masabi sa mga asawa ninyo, no? Kasi yung mga asawa ninyo ay nagiging controlling na. Hindi, dito ka lang sa bahay, maglaba ka, magugas ka. Pero alam mong may talent ka pa. Lalo, nag-aral ka nga, di ba? Tapos dyan ka lang, parang ganun yun, may pakiram na, ibuburo ka lang dyan.
Higit pa, para alam mo sa sarili mo kasi na higit pa yung magagawa mo. Kasi tinan niyo po, no? Sabi dito sa Ebanghelyo, tinanong ni Jesus, kay kayo, sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Wow, malalim na po yun. Kapag nakilala na siya ang Kristo, ibig sabihin siya yung Mesiyas, siya yung tagapagligtas. Kasi hindi naman tinago ni Jesus yung kanyang identity sa kanyang mga alagad. Pero sabi ni Jesus, okay ha? Okay. O tandaan ninyo ha, kailangan magbata ng maraming hirap, itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote. Tapos anong sabi ni Pedro? Hindi dapat mangyari yan. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos yan. Kala mo, concern, no? Kala mo, ang bait. Kala mo, nag-aalala talaga. Maganda naman yung intention ni Pedro, pero yung intention niya, pipigilan niyang maranasan ni Pedro kung ano ang dapat na pagdaanan ni Jesus. Mahirap, oo. Pero kailangan niya itong pagdaanan. Bakit? Para sa kaligtasan ng tao. Makukuha niyo po ba? O wala? Nga. Kasi di ba, parang sa akala natin, yung pagmamahal natin ay sa pamamagitan na ayaw kitang maghirap. Ayaw kitang masaktan. Pero the more na ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo, naghihirap ang kalooban niyan. Nasasakal yan, di ba? Nakakasakal kung kinokontrol mo ng kinokontrol ang isang tao. Hindi siya tuloy nagiging malaya. Hindi niya tuloy mas nakikita kung saan siya dapat yung pinaka-potentials niya. Baka ikaw pa yung naging dahilan para mapigilan yan. Kaya di ba, maaalala niyo? Nagdarasal tayo, nagsisimba tayo, sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos, pero hinahayaan pa rin ng Diyos na makaranas pa rin tayo kasi doon tayo mas titibay, doon tayo mas matututo. Kaya hindi laging sarap ang nararanasan ng isang taong sumusunod kay Kristo. Ayun ang natin, parang wrong notion natin na, dapat Lord, masaya lang tayo. Dapat Lord, marami lang tayong pera. Lord, dapat wala tayong sakit, Lord. May mali tayong pagkilala at pagtingin kung bakit nga ba tayo nagsisimba. Okay, parang ganun, no? Sige lang. Kasi ang mahalaga dito na ay yung sasamahan kita. Kaya nga, sabi ng Salmo, di ba? Kapiling kita habang buhay. At sa habang buhay, di ba? Sa mga mag-asawa, maalala nyo, habang buhay, sa hirap at ginhawa, habang buhay, di ba? So, ano ba? Alam niyo na kung bakit. So, mamaya pag uwi ninyo, kausapin nyo na yung mga asawa ninyo, ha? Kaya kahit yung mga anak ninyo, kausapin ninyo, no? Baka ano ba, napipigilan, kami ba nagiging dahilan para hindi mo maabot yung pangarap mo? Kami ba yung nagiging dahilan para hindi mo maramdamang malaya ka? Kasi ang Diyos, tutulungan ka niyan. Sasamahan ka niyan. Pero hindi ka pipigilan, hindi ka kukontrolin ng Diyos. Malaya tayong gawin, anuman ang mabuti, anuman ang masama, malaya tayo. At gagabayan niya lang tayo sa ating mga gagawing desisyon. Kaya doon, lalalim ang ating pananampalataya. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-ulit. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama upang turuan niya tayong tumalima sa kanyang salita, nang sa gayoy lubusan natin makilala at maisaloob ang kanyang anak na si Jesus. Taos puso na tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-aalay ng kanilang buhay para sa Diyos. Patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang tungkuling maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga katikista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit, kung saan matatagpuan ang liwanag ng kapayapaan walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pangsariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito'y iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitahaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lord.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong ostyang pinamamayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin Siya habang tayo'y may buhay. Sambahin Siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Father. Walang sinmanang namubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.